ويبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akala ko hindi na ako makapagbigay ng message kasi nag-enjoy tayo doon sa mga lectures ng mga kakaan natin. Kahit yung mga lectures lang nilang una natin ng i-summarize natin para nang sa ngayon ay mas mapakinabangan natin yung mga ilmu nila. Katulad nung lecture kanina ni Sheikh Muhammad Taha, yung kuya natin na nagbigay ng message na napakaganda kung paano ma-prevent sa pagkakawatak-watak yung ukuha. At isa doon yung tinatawag na kasakiman, yung pagkakawatak-watak, yung magiging sanhi. Yung bang ayaw mong, ano ba bro yung Tagalog nun? Yung ayaw mong siya yung umangat, gusto mo ikaw lang. At kung aangat man siya ang gusto mo, hanapan mo na, hindi ka magkikipag-compete dahil gusto mo siya ay bumagsak. Mas gustuin mo yung bumagsak ng tuluyan yung kapatid mo. Yan din ay binigyan ng supplementary ng ating kaka na si Ustaz Nurul Am, na sabi niya, yung tao ay kung gugustuhin niya na mapabagsak yung kasama niya, yun yung tinatawag na kadangki. Kadangki. Yung ayaw mo nang may ma-develop pa na iba, kundi ikaw lang. So, kumbaga sa hindi ka pinapakilaman ng tao, pero gusto mo siyang pasukan sa buhay niya na mapabagsak yung kanyang buhay. Dahil gusto mo ikaw lang, no? So yun, kapag ka ang isang tao, kung gusto niyo, kung ang pinaka sign ng isang tao, individual, kung gusto niyo i-check yung inyong mga sarili, kung kasama ba kayo sa merong kasakiman sa puso, kadangki, kung gusto niyo malaman, mag-isip kayo ng kakilala niyong tao na umaangat sa buhay. Kung hindi kayo happy sa pag-angat niya sa buhay, halimbawa, dati kilala mo siya na ganito yung estado niya sa buhay, tapos ngayon umaangat-angat yung buhay niya, alamin kung ang puso mo nasasaktan sa pag-angat niya at hindi ka natutuwa, magbago ka. Hindi yun ibig sabihin na sinasabihan ka na isa kang madangki, pero automatic na yun nakasama ka doon. Sa sakim na tao. Kasi hindi mo ninanais para sa iba yung kabutihan, kundi gusto mo, mabagsak siya na katulad mo. Manatili kayo sa baba. Halimbawa, ito ngayon sa barn, sabi nila dumarami yung sasakyan ng mga nag-o-office sa barn. Hindi nila tinitingnan ng alhamdulillah kasi yung mga dating mga nagko-commute lang, ngayon nakakabili na ng motor, nakakabili na ng sasakyan, kahit utang, kahit saka na, nakakaya na nila. Kundi ang iniisip nila, yung mga kahit na mga maliliit na tao, ang ayaw nila doon na magkaroon din ng sasakyan yung mga ganong tao. So kung ganun ang puso mo, at kung ganun ang nasa loobin mo ngayon, ay nasasaktan ka, dininegative mo yun, baguhin mo kagad yung sarili mo. Kasi ibig sabihin, nandoon ka sa situation na nagiging sakin ka o nagiging madangkit ka. Kumbaga kung natalbugan ka, nasasaktan ka. So yan ang problema na nakakapagwala doon sa ukuha o kapatiran ng mga tao. Nawawala tayo sa tunay na utos ng Islam na kailangan maging masaya ka doon sa kapatid mo kapag ka meron siyang nakukuha o natatamaan sa kabutihan. So, ibig sabihin, maging mausisa at magiging tingnan natin yung ating sarili sa mga bagay na yun. Kasi kung nandoon tayo, ibig sabihin, nakakalungkot na hindi tayo kasama sa mga mu'min o mga mananampalatayang sinasabi. No? So, napaka-crucial kasi yan ay individual na pag-usisa sa ating mga sarili. Hindi po yan kayang tingnan ng ibang tao sa iyo kasi nasa saloobin mo yan. Hindi yan pwedeng husgahan sa iyo ng ibang tao kasi nasa puso mo yan. Hindi natin pwedeng tingnan, ito si brother na ganito, yung kanyang puso ay sakim, hindi kaya ay madangki. Gusto niya siya lang. So yun ang sinasabi. Parang yung isang kwento ng isang tao na ang gusto niya palagi, ma-down
Maligaya siya na naidadawn niya yung kasama niya. Ito, meron siyang isang tao na palaging ang iniisip niya kasakiman. Nung tinitingnan niya yung tao yung kasama niya na umaangat, ang gusto niya talaga ay ma-down yung kasama niya. Pag meron sasakyan, pinaka-minimum na gawin niya, i-flat niya yung tire. Meron ganun. One time, na-hold up sila, kasama niya yung kinaiinisan niyang nagtatagumpay sa buhay, naging successful sa buhay. Nakasama niya sa sasakyan, na-hold up silang dalawa. Ngayon, yung hold-upper, sabi niya, akin na yung mga ari-arian ninyo dahil papatayin ko kayong dalawa. So dalawa sila ngayon, tabla. So tabla sila, papatayin silang dalawa. And then, yung sakim, palagi pa rin niyang iniisip, nasa bingit na sila nagkamatayan, palagi pa rin niyang iniisip. Sabi nung isa, pwede bang mag-request bago mo kami patayin? Sabi nung soldater. Sabi niya, okay, kahit anong hingin ninyo, wag lang yung makalaya kayo. Ibigay ko sa inyo. Sabi nung isa, ang hinihingi ko lang, pahiramin niyo ako ng cellphone, tatawagan ko yung aking magulang at magpapaalam ako, sasabihin ko sa kanila na mahal ko sila. Yun kasi wala nang choice, wala na silang choice. So ngayon, yung isa, sabi niya, ano kaya pwede kong hilingin? Since na yung puso niya madungki, gano'n na talaga sa Kim, ayaw niyang may maligayang kasama niya, sabi niya, ang hihilingin ko na lang sa inyo, huwag yung patawagin sa pamilya niya yung kasama ko na papatayin. Ganun kadelikado. Yung bang, basta iniisip mo na maligaya ka na maging yung kasama mo ay hindi maging masaya, yun na yung tinatawag na malungkot. So kung meron tayo sa puso, ibig sabihin, halimbawa sa ganito sa nangyayari sa atin sa election, napaka-friend kayo, minsan close kayo, nagkaroon kayo ng lamat ng dahil sa nagbanggaan yung grupo na gusto ninyo. Huwag niyong tatanggalin yung pagmamahalan niyo sa isa't isa. Pag ginamit kakakulangan baynamba na mapupugso isasal ka no, mawawala kayo doon sa tinatawag na totoong mananampalataya. Kasi ang sinabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang mga mananampalataya, ang tunay na mananampalataya ay magkakapatid. So kahit anong mangyari, kahit anong problema, huwag mong babaguhin yung iyong pagtingin sa kasama mo. Huwag mong ibaba. Huwag mong lagyan ng kasakiman or para pasakit or sama ng loob sa kasama mo. Palagi mong i-open yung sarili mo sa kapatawaran, sa pagiging mabuti sa kapwa mo, sa kapatid mo sa pananampalataya. At least kahit anong mangyari, nandoon ka sa estado na totoong mananampalataya. Kasi yan ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga mananampalataya ay totoong magkakapatid. So, bigyan ko lang din yung kanina na binanggit ni Kakamarhan sa mga masjid. Nakarelate talaga ako yung sinabi niya kanina na yung mga tao ngayon, parang sunod-sunod ngayon na napuntahan ko na masjid. Same doon sa napupuntahan yung masjid. Una, saka mapasok yung tao. First time magpasok, sabi ko, bakit kaya wala gaanong nagsasala dito? Pagkasabi ko may bagong masjid doon sa kabila, doon sila. Kumbaga naguhusnod dan tayo. Pinapabuti natin yung hinala natin sa mga kapatid natin. So, sabi ko, baka may nalipatan silang masjid, or baka napunta sila sa travel, na doon sila ngayon, or sadyan, baka konti lang talaga yung mga tao dito sa paligid kasi nagtatrabaho. So yun ang inisip ko. Habang nagkukutba ako, nagsalam ako, sabi ko, ang saft dito kung bibilangin ko, pinakamarami ng 3. Pero yung saft, sa totoo lang, mga sobra 10, mga 15 kasa. Sabi ko, nakakalungkot. Pero sabi ko, kung gano'n talaga kakunti yung tao dito, wala tayong magagawa. Nung habang nagkukutba ako, mga 5 to 10 minutes, dumarating na napuno yung masjid. Totoo ito. At ilang beses na ako, pati kahapon, nagkutba ko sa isang masjid, nagtaka ako. Kasi imbis na magkutba ko direct doon sa topic ko, nalilihis yung topic ko sa pagbigay ng paalala sa mga tao na pakabuluhan nila, bigyan nila ng kabuluhan ng saysay yung sambayan nila kasi
totoo na ang maraming tao sa kalang pumapasok ngayon sa pamasjid ng dahil lang sa Jumaa, late pa, hindi pa nakikinig, doon pa sa labas nagsasambayan. And this is a reality sa panahon natin ngayon. Kaya nga, yung binanggit ni Kakamarhan kanina, ito ay totoo ngayon na nangyayari. So yung topic ko na segue na ilipat ko sa isa na topic sa pagpapahalaga ng sala bago ko pumasok doon sa totoong topic. Yung totoong topic na pagpapakabuti sa kapwa. Simple lang doon. Famay ya'mal, sabi ng Allah, ba'da'udhu billahi minasyaitanirrajim. Famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Sino man ang gumawa ng katiting na kabutihan dito sa mundo, ipapakita ko, sabi ng Allah, sa inyo. Ang yaman at dapong, kahit na pag-smile sa kapwa mo, ipapakita ng Allah yung pag-smile mo na yan. Kung maging maaga ka sa masjid, ipapakita ng Allah, pag-upo mo, pagpasok mo doon sa masjid, paglabas mo pa lang doon sa bahay mo, papunta ka ng masjid, meron ka ng reward. So, sinong ayaw doon sa reward? Yun ang nakakalungkot. Ayun, ang reward, ayaw ng tao. Kasi ang iniisip niya, makasurga ko po. Matagal pa akong mamatay. Hindi pa ako, matagal pa ang buhay ko dito sa mundo. Maawain siya. Maawain. Patatawarin din ako ng Allah. Totoo yan. Meron mga ganyan tao, bro. Pag gumawa ng kasalanan, hayaan mo na. Kasi maiintindihan din ako ng Allah. Hingan ko na lang ng tawad. Nakalimutan niya yung binanggit ng Allah na syadidul iqab. Siya ang tunay na mapagbigay ng kaparusahan sa mga tao na sobrang syadid. Sobrang hirap. Kahit lang yung paglabas natin ito tanghaling tapat, nandito tayo ngayon sa taas, pupasok yung hangin. Medyo nahihirapan, may nahihimitan pa tayo. How much more kung tatanggalin na yan at nandyan tayo sa nakabilag sa ilalim ng sikat ng araw habang kinukumpir sa atin yung ating mga ginagawa dito sa mundo. Apiyabo, LTO niya kagasadang malayo pa yung LTO, nakikita natin. Ang itatanong lang sa atin simple, may lisensya ka ba? May registration ka ba? Yun lang ang itatanong sa iyo. Ang daming hindi tumutuloy sa pupuntahan niya. Emergency yung pupuntahan niya, hindi niya pinupuntahan. Kasi may LTO, nang itatanong dalawa lang. Registration at lisensya. Huwag mong isipin na doon sa araw ng paghuhukom, matatakasan mo ang mga malaika ng Allah. Yan yung mga iniisip ng karamihan sa atin. Kahit dito pa sa libingan. Hindi mo matatakasan. Hindi natin matatakasan. So, nakakalungkot lang, marami sa atin ang iniisip, matagal pa ako sa mundo. Kaya ko pang magtauba. Katulad ng binanggit ni Chef kanina, Chef Engineer, na tinatago yung pera sa bangko, tinatago yung pera sa bahay, sakali ako mo magumra, sakali ako mo kagi na manguda ko pan. Marami kong kilalang ganyan. Tabya mo, sa pulong tabya, na hindi pinanghihinayangan, yung pera nila pupunta sa ganitong lugar, pupunta sa Pasya, Hong Kong. Kagastos ka rin naman ng malaki dyan. Boracay, Thailand, without any reason kasi mamamasyal lang. Magkano yung gagastusin mo? Halimbawa, pagpalagay natin na 100,000. Pumunta ka ng, sabihin natin 80. Pumunta ka ng Hong Kong Disneyland 80. Then the other year, pumunta ka ng Japan 80. Pati pong gamito ka magkapag-umrah ka. December niya. Palista na kayo. At kaya pumasukan ko niya ka. Allah. November 20. November 20. Ang deadline. November 20. Malapit na. Inshallah pa na pa. Hindi ba? Yung ano pa. May ilang araw pa. Kaya pa. Pasamahin mo pa kami. Pwede inshallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Napakalaki ng reward pero tinatapon lang yung mga reward na binibigay sa atin ng mga nandiyan din.
Yung dawa hindi tinutulungan. Dami naman para na pwedeng tumulong sa dawa. Ha? Oh, si Brother ako po. Ha? Oh, pwede pagtulungan si Brother. Kung gusto niyo, pagtawag lang kayo kay Brother ako po sa mga balit Islam niya. Ha? Sa mga kasama natin, ha? Pwedeng mga matulungan sa dawa yan, ha? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung binabanggit natin. Napakaraming reward na pwede natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Ha? So sa atin, yung ganitong gawain, ito pinagkituntuan namin kanina, yung ganitong gawain na parang gawain ng Arabo, every Saturday, ayan na, yung mga nakalagay sa parang paso, ano ba tawag dito? Palayok, na iduan natin palagi. Dagdagan ng Allah yung kanyang mga pahala dunya akhirat, at dagdagan din ng Allah yung mga katulad niya para hindi na kami mahirapan sa dakwa namin. Amen! Amen! So, inshallah subhanahu wa ta'ala. But anyway, ito akin lang ay maidagdag ko at ma-explain ko doon sa Tagalog way natin, program natin. Kasi maraming sumusubaybay sa atin na nag-chat, nag-text. Kahit saan ka man, naglano kami nung last. Alam nila yung program natin na every Sabado talaga. Okay. Maraming mga kasama natin abroad, ganun din nag-chat. Mashallah, ganda ng topic ninyo. Ang ganda ng lecture ninyo. Inaabagan talaga namin. Mga gwapo pa, no? At saka sabi niya, sulit na sulit kasi sabi niya yung mga ulama na yan ay mahirap yan. Kung susundan natin, mahirap sundan. Pero yan, sabi niya, mag-open ka lang every Sabado ng ating Facebook. Nasusundan na natin sila. Ha? So alhamdulillah, at least makakuha tayo ng kaalaman kung kaya ninyo isulat po ninyo para hindi maalis yung ating kaalaman pagdating sa pananampalataya ng Islam. Okay? So sabi lang kita ma, jazakumullah khaira wa khairu dawana alhamdulillah.